When God made promises to his children thousands of years ago, he made promises to you. God said that he predestined you and foreknew you while you were still being formed in the innermost parts of your mother's womb. God said that he has plans to prosper you, plans to give you a future. God said that nothing can ever separate you from his love, not the past, not the present, nor that which is to come. God said that he promised to never leave you or forsake you. God said that he is always ready to take your burdens upon himself and give you peace. God said that he guarantees forgiveness of sin. God said that he loved you so much, he gave his only son as a sacrifice for you. So the next time you're wondering what you have to be thankful for, stop and think about what God has done for you. And give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. At creation, the Spirit hovered over the waters. In Exodus, the Spirit led the way. Through the prophets, the Spirit called the people back to God. At the baptism of Jesus, the Spirit anointed his ministry. At Pentecost, the Spirit indwelled the church. The Holy Spirit guides, corrects, empowers, and renews. Spirit, come down and fill us once again. Good evening po sa bawat isa. Welcome po sa ating third day of our Tarrying Nights sa buwan ng January 2026. Hallelujah. Ang bilis ng panahon. But I was reminded lang rin po ng sharing ni Pastor Jerry kagabi. Sabi, slow down. Parang, teka, kasi simula pa lang ng taon, slow down na kaagad. But tunay nga po, no? Sa fast pace ng buhay dito, especially sa Singapore, we are just reminded po na tayo po mag-slow down at mananatili sa presensya ng ating Panginoon. No? And hi rin po sa ating friends online. Thank you for joining us sa ating gawain. And before we start, let's just rise and have a short prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name, oh God, sa gabing ito. Patuloy nga lang po kayong manguna sa amin, Lord, sa aming gawain, sa aming third day of tarrying, Lord. We are just expectant of your words na aming matatanggap sa gabing ito. Lord, buksan niyo lamang po ang aming puso't isipan upang matanggap namin ang iyong salita, Lord God, sa gabing ito. Lord, we just want to honor you in all of these days sa aming tarrying, Lord. We just want to just rest in your presence. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We honor you. We give you thanks. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Tayo po umawit. Amen. It's a good thing po, no? Magpasalamat sa ating Panginoon sa bagong taon. Bagong taon. Bagong birthday. Bagong lahat. And we'll just worship you, Lord, sa ating taring. Hallelujah.
Saan pa? Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magmamahal sa akin, tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. Pasalamatan natin siya. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, hallelujah. Amen, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat rin po sa panibagong taon, Lord God, na binigay niyo po sa amin. Panibagong pagkakataon na purihin ka, pasalamatan ka, O God. Muli po sa iyo ang kadakilan, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po ang iyong katapatan, Lord God, sa amin, sa lahat ng nagdaang taon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Minsan pa ang iyong katapatan, O God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Awitan natin siya. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Awitan natin ang ating Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa
Awitan natin siya. Awitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo. Muli po ating awitan natin po. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Luwalhati ng ating Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang tangi ko sa awitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo. Napakabuti mo sa aming buhay. Ikaw lamang ang aming sasambay. Ikaw lamang ang tangi ko sa
kay buti mo sa akin. Hallelujah, O God. Tunay nga po, napakabuti niyo sa akin. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, papupurihan ka. Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking ialay sa iyo, Diyos. Minsan pa, Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking ialay sa iyo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Purihan natin. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking ialay sa iyo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, oh, aming Diyos. Iyong likha, luluwa
sa buhay ko'y Sa lahat ng ginawa niyo noong 2024, napakabuti niyo. At alam po namin, we can declare that your faithfulness, God, katapatan mo sa amin, it will flow every year, O God. And we can all testify on that, Panginoon. Salamat po ng marami, salamat po ng marami. Buhay na namin, Panginoon, na purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, Panginoon, in day 3, tiring, O God, we focus on JRM Global, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin ang buong JRM, Panginoon, ang global, ang provincial, Panginoon, maging ang satellite, Panginoon. We're praying for protection, Panginoon, a hedge of protection over our leaders, especially, Panginoon, ang spiritual parents po namin, si Bishop Vincent Javier, Pastora Ligaya at ang buong pamilya nila, Panginoon. Ang Board of Elders, Panginoon, ang lahat ng pastors, Panginoon, ng JRM, ang lahat ng leaders, O God, DG heads, ministry heads, Panginoon, at ang kanilang pamilya, Panginoon, ang mga workers, Panginoon, inaalala po namin sila, Panginoon. Patuloy na tinataas po namin sila sa inyo, O God. Put a hedge of protection over them, O God. At patuloy na, O God, tinataas namin sila sa iyo. We pray, O God, we pray for physical health, Panginoon, spiritual health, Panginoon, emotional, Panginoon, na patuloy nga, O God, na tinitira ng kaaway, Panginoon. Lord, protect them, O God. Protect them, O God. Hallelujah, hallelujah. We pray for the oneness in heart, in vision, O God, sa lahat ng mga leaders, O God, sa lahat ng mga workers, O God, ng JRM, Panginoon. Patuloy nga, O God, manguna ka sa kanila, Panginoon. Hindi sila malihis, O God, sa iyong salita. We pray and we rebuke, O God, spiritual division, O God, na patuloy na nagsisira po sa aming simbahan, Panginoon. Lord, we rebuke that spirit, O God. And Lord, for all the leaders who encountering discouragement, O God, a burnout, O God, sa kanilang spiritual nahihirapan sila, Panginoon. Lord, comfort mo lang po sila, Panginoon. Alam po namin mahirap na tumayo, Panginoon. Mag-lead ng mga tao, Panginoon. But we are doing it for the glory of your name, Panginoon. I rebuke the spirit of pride in our leaders, Panginoon. In Jesus' name, na sumisira, O God. Sumisira, O God, sa iyong kingdom, Panginoon. I pray for humility sa
bawat isa, Panginoon. A humble heart, a servant heart sa lahat ng leaders. To put away their crowns, their successes, Panginoon. Just to serve you, Panginoon. Patuloy nga, O God, na samahan sila. A double anointing, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. That we also pray that wherever your church, in every nation, O God, in every provinces, O God, they will grow, O God. They will be the beacon of light in every community that JRM is there, Panginoon. Hindi lang po sa church, makita po, Panginoon, ng community kung anong ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Sila po mismo ang lalapit, Panginoon. Kasi we shine because of you, Panginoon. We pray for the outreaches that we have, for all the missions that we have, O God, prospered in this activity, O God. Kung ano man pang, Panginoon, ang ginagawa po ng aming sambahan, Panginoon. Please, O God, Ikaw mag-bless at paboran ang mga tao, O God, para lang maabot ang mga tao. Lalo, O God, the salvation, O God, for each and every one, for all the Filipinos and all the nations, Panginoon. We pray for harvest, Panginoon. You've been so good to us, O God. Makikita mo, Panginoon, yung mga leaders mo hindi tamad. We pray for souls, O Lord. And I know, Lord, ibibigay mo to, Panginoon. We just serve you honestly, with humility. And we know you will bless and favor us, O God. Hawakan mo, O God, yung mga evangelistic activities, Panginoon. Yung mga Bible studies, cell groups, O God. Patuloy nga, O God, manguna ka po. And we know this is your will. That every souls are very important in your kingdom, Panginoon. Maabot lang po namin sila. Lord, we pray for your provisions, O God, sa buong JRM. Marami, O God, nagfo-fall pagdating sa financial, Panginoon. Pero, Lord, mayaman kayo, Ama. And you will, and this is your will, to provide for all our needs, even our wants, Panginoon. Sa lahat po na nag-struggle financially, sa mga churches po namin, na nag-struggle po sa aspect na to, God, hawakan mo lang sila, that they don't give up. In due time, you will bless them, you will favor them, O God. Makita lang po sa puso nila that they want to serve you, God. Patuloy nga, O God, samahan mo lang sila at i-bless, paboran sa lahat, O God, ng mga kamay na ginagamit mo, Panginoon, para sa iyong kingdom, O Diyos. You will bless this, O God, and I know marami pong magte-testify nito, O Diyos. Salamat po ng marami. We pray that you will raise more leaders, more
workers, O God, in your kingdom. Maaari kasi silang, there's a spirit of timidity, O God, and we just rebuke that. Raise those people, O God. I know there are many potential leaders, O God. Magkaroon sila ng spirit, O God, na to serve, Panginoon. There's no spirit of timidity in our church, Panginoon. At patuloy nga, O God, itaas mo sila, Panginoon. Yung boldness, O God, to share the word, O God. The encouragement, O God, na kailangan nila maramdaman din namin, Panginoon, yung spirit, O God, to encourage people, Panginoon. Lord, tinataas namin sa iyo lahat. Ang buong JRM, you know our needs, Panginoon. At patuloy nga, O God, selyuhan mo lang po yung mga prayers na to, and we know, Lord, and we believe you will grant this, O God, all our prayers, O God. Kasi sinamahan mo kami ng 2025, Panginoon. Sasamahan mo kami ng 2026, O God. Salamat na marami. And we also pray, O God, hawakan mo lang si Brother Ronald to share the word, O God. Give us the double anointing, O God. At patuloy nga, O God, ma-encourage ang bawat isa sa lahat na makikinig. And those words, O God, will be a rema in our hearts, Panginoon. Salamat lang po sa buhay niyo, O Diyos. At sa lahat po ng mga leaders and workers, O Lord, patuloy nga, we pray for the anointing, O God, in our lives, Panginoon. As we stand or we encourage our members, O God, andun po yung spirit mo. We will shine because Jesus is with us. Salamat po ng marami at patuloy nga mamuna ka po sa aming hari ngayon, Panginoon. In this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Praise God po, napakabuti niyo sa aming buhay. Sige po, lahat po tayo ay patuloy na sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Likha, luluwalhati ka. Sige po. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo. Open your mouth and worship the Lord. Hallelujah. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Minsan ba, napakabuti mo, Diyos. Yes, oh God, hallelujah. Napakabuti mo. Siya nga po, Panginoon, hallelujah. Aming Diyos. Tuloy ka lang namin pupurihin, O Diyos, hallelujah. Iyong likha, luluwalhatin ka. Sige po, sabihin natin na napakabuti ng Panginoon, hallelujah. Napakabuti mo. Oh, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, at magpakailanman. Noon,
O Diyos. Hallelujah. Patuloy ka namin dinadakila, O Diyos, sa gabi ito, Panginoon. Patuloy ka namin itataas, Lord God. Salamat, Panginoon God. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. At tayo po ay makakaupo na po, mga kapatid. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Parang may inaantok na. Hindi pa tayo nag-start, inaantok na tayo. Teka, nakakalimutan ko yung password dito. Alright. Are you blessed, mga kapatid? Are you blessed po? Dapat malakas po tayo yan. 2026 na raw eh. Sabi dapat ano na tayo? Dapat binago na tayo ng nakaraan. Tama ba yun? Alright. So, basahin ko po yung Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me in heavenward in Christ Jesus. Praise God. At alam niyo po mga kapatid, mainam sa isang tao na tayo ay nagpapatuloy sa ating ginagawa, especially sa ating ginagawa sa Panginoon. Kasi dito sa mundo, marami talaga mga pagsubok. Ano? So sabi ni Apostol Pablo, lahat tayo ay patuloy na naglalakbay sa mundong ito, mga kapatid. Hindi pa tapos yung journey natin, mga kapatid. We are all on a journey, sabi ni Apostol Pablo. And then, we haven't arrived yet, but we keep moving. Pinapaalala din sa atin ni Pablo na hindi pa tayo nakakarating sa finish line. Ngunit, dapat tayong magpatuloy sa pag-usad. Next line na po tayo, brother. Yan. Nasa introduction pa lang pala ako, sorry. And then, dapat dun sa pag-usad, mga kapatid, sa paglago natin sa Panginoon, meron tayong tinatago na requirements dyan. Growth requires direction. Forward, not backward. You know? Ang paglago ay nangangailangan ng direksyon. Pasulong, hindi pa urong. Tama po ba yan, mga kapatid? Dapat pag gusto mo lumago sa Panginoon, dapat yung pasulong, hindi pa, ang tawag doon, hindi pa balik. Nakakita na po ba kayo ng taong naglalakad ng pabalik? Meron? Kakaiba yun, alien yun ah. Ayun, matindi yan. Kasi yung likod yung nasa unahan eh. So kapag yan ay ginawa mo, ganito yan. Medyo pangit tignan talaga mga kapatid. So, sa madaling sabi, wala talagang maghirap paglakad ng backward eh. So, yung pong pag-uusapan natin ngayong gabi mga kapatid. So, pinamagatan po natin itong looking forward, not backward. Yan. So, praise the Lord, no? Focusing on the future instead of the past. Naniniwala po ba tayo doon na hindi dapat tayo nagpo-focus doon sa mga nakaraan natin? Naalala ko talaga gabi, no? Yung pinag-usapan natin, slow down, brother Jerry. Sometimes kailangan mo magbulay-bulay, no? So pagtuon sa hinaharap, sa halip na sa nakaraan. Kasi dapat pag tayo ay naglalakad, looking forward, not backward. Ibig sabihin, pasulong tayo, hindi tayo pabalik. So dapat ang pagpukusan natin, yung hinaharap natin, mga kapatid. Tama ba doon, mga kapatid? So, nagbuo po ako ng acronym. So, ito po yung word na forward.
So, isa-isahin po natin to mga kapatid, no? At naniniwala ako na marami tayong matututunan mga kapatid. So, una po yung yung letter F, which is yung focus. So, focus. Ano po ba ibig sabihin ng focus? Pagtuon. Tama po ba ako? Pagtuon ba sa Tagalog, no? Pagtuon. Yung bang meron kang goal, meron kang straight ka lang. Ano? Choosing to concentrate on what truly matters ahead. Yung pagtuon sa kung ano yung mahalaga habang tinatanaw ang hinaharap. No, kailangan ganun po tayo. Dapat meron tayong pinupukusan na isang bagay, dapat focus ka lang. Nang sa ganun hindi ka mawala. No? Pero sometimes, dahil minsan hindi ka nakafocus, minsan nadidistract ka doon sa mga nakaraan. Naniniwala po ba kayo doon? Minsan kasi doon sa mga nakaraan, kaya ka hindi nakaka-focus, kasi nga, naaalala mo yung nakaraan. So, hindi ko ibig sabihin na yung nakaraan huwag na nating alalahanin. Sometimes, yung mga nakaraan na yun ay gagamitin ng Diyos para tayo ay matuto sa hinaharap. Tama po ba yun, mga kapatid? So, sa madaling sabi po, hindi naman po masama yung nangyari doon nung before mo, pero dapat, dito sa panahon natin na ngayon, dapat nakafocus ka, no? Looking forward ka. So, huwag kang magpapadistract, huwag pa tayong magpapadistract doon sa mga nakaraan natin. Amen po? Fix our eyes on God's purpose, not past pain. Ano? Ituon natin yung mga bagay, no? Ang mata natin, no? Sa layunin ng Diyos. Hindi sa sakit na nakaraan, yung mga naranasan nating pain sa nakaraan. Huwag na nating isipin yun at balik-balikan. Naalala ko po tuloy na-hospital po ako, no? Well, totoo naman, na-hospital, nakaranas talaga ako ng pain. May sakit talaga. At sabi ko nga, Lord, ba't ganun? Nagkasakit na ako, tapos ang dami kong gamot. Konti na lang ba ang buhay ko dito sa mundo? Parang napatanong na ako sa sarili ko. Konti na lang po ba ang ilalagi ko sa mundo? Alam niyo po, nakakatuwa kasi ang Panginoon, talaga, buhay ang Diyos. Sabi niya sa akin, yung iba nga nalaglag lang sa hinigaan na wala na Diba? Wala namang sakit yun. Wala namang yun. Yung iba nga nagsasaya lang sa isang lugar, biglang nabagsakan ng kung ano-ano, nawala nga Gamot lang yan. Sabi ko nga, medyo mabigat-bigat yung gamot na iniinom ko kasi nga medyo marami siya. Pero ngayon hindi na po ako natatakot kasi alam ko ang Diyos ay sumasa ating lahat. So yun ay ginamit ng Diyos para tayo ay manatili na maging malakas sa ating pong pananampalataya. Yan. So, pinahapyawan ko lang po yun, mga kapatid. So, fix our eyes on God's purpose, not past thing. Ituon natin ang ating mga mata sa layunin ng Diyos, hindi sa sakit ng nakaraan. So, Hebrews chapter 12, verse 12, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, no? Ituon lang natin ang ating mata sa Panginoon, no? Sapagkat siya naman na may akda ng ating buhay, mga kapatid. Siya yung Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. So sa madaling sabi, huwag tayong mag-rely doon sa mga nakaraan natin, mga kapatid. Pwede lang natin siyang gawing parang tawag dito, pattern or guide para nung ito sa kasalukuyan ay magawa natin yung dapat natin gawin. So focus tayo, mga kapatid. Amen po ba? Seryoso po lahat. Okay. So, letter O. Ayan. Open to growth. Open to growth. Handa tayo sa paglago. Dapat meron tayong gano'n, no? Meron tayong gano'ng puso, no? Handa tayo sa paglago. Believing there is more to learn and become. No? Maniwala tayo na may marami pa tayong matututunan. No? Dapat maniwala tayo doon, mga kapatid. We never stop growing spiritually. So, sino pa dito okay na? Yung okay ka na. I mean,
nakakilala ka sa Panginoon, then okay na, enough na. Okay ka na, pa-relax-relax ka na lang. So, pasamba-samba ka na lang, yung gano'n. Tapos, hindi mo napapansin, parang tumatanda ka na, pero gano'n pa lang din yung spiritual life natin. Parang gano'n. So, hindi po tayo dapat titigil, mga kapatid. Habang tayo nabubuhay, tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Amen po ba? God is still working on us. No, alam natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. No? At alam natin ang Diyos ay sumasa ating lahat. So dapat tayo ay palaging nasa Panginoon. Proverbs chapter 9 verse 9, instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will add to their learning. Alam niyo, minsan yung taong, alam niyo, nagpapaturo, yung nagpapatuwid, yung laging tumatanggap ng mga bagay na pagtuturo mula sa mga leaders, sa mga matataas na atin sa mga church, ay ito po ay mas lalong tumatalino at lalong nakakapagpatuloy sa bilang buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Mas lalo siyang nagiging madunong. Kasi ano siya, good listener, parang ganun. So na-adapt niya lahat yung mga pagpapala mula sa Panginoon. So sa madaling sabi po, dapat lagi tayong handa sa paglago. Lagi tayong handa sa mga gagawin ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Praise God. Then letter R po, release the past. Palayain ang sarili mula sa nakaraan. So madalas ito, mga kapatid, no? hindi ito madaling gawin, mga kapatid. Minsan may mga nag-i-stay dito eh. At kadalasan, hindi nakakapag-move on. At kadalasan, yung kanilang pananampalataya nasisira dahil sa kinikimkim yung mga galit. Kinikimkim yung mga bagay na hindi dapat mong panatilihin sa katawan mo o sa katawan ko o sa katawan ng bawat isa sa atin. Hindi ka marunong magpalaya. Nasabihan ka na kaliwa ang boses mo. Magagalit ka na kagad. Yun. Si Mars pala. Hindi naman ikaw, Mars. Hindi naman ikaw. Nasabihan ka lang ng isang bagay na hindi nagustuhan ng iyong nararamdaman, nagtampo ka na kagad. Hanggang sa ito'y lumaki, lumalim, hanggang sa isang araw, parang ayaw mo na sumimba. Tama ba yun? Ayaw mo na makita ang taong wala po akong pinapatukuyan, mga kapatid, ha? Wala po akong pinapatukuyan. Nakasama lang po kasi ito, eh. Release the past, eh. Oh. Talagang gano'n. Pero alam niyo po ba ang sikreto doon? Kaya yun nga po, release the past. Kasi kailangan maintindihan natin, maunawa natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nasa gano'n, matutunan natin magpatawad at magmahal ng kapatid. Instead na manatili yun, no? Mag-isip ka ng mga bagay na pangit sa kapwa natin o sa kapatid natin sa Panginoon, mas maganda mag-release ka na ng papatawad. Tama po ba? Letting go of mistakes, failures, and even past success. So, pagpapakawala sa mga pagkakamali, kabiguan, at maging mga nakaraang mga tagumpay, ay minsan ito yung nagpapahold sa atin para tayo hindi tayo umusad, mga kapatid. So kailangan natin yun, i-let go natin yung mga kapatid. Yung mga mali natin before, even yung mga tagumpay natin nakaraan, no? So mas magandang pagdating natin sa kasalukuyan, mas magandang mas pagyamanin pa natin. So okay na yun eh. Daranasan na natin yun, nagtagumpay, everything, no? Naitanyag na ang iyong pangalan, nakilala ka na ng kumpanya mo, no? Nakilala ka na sa school mo, kilala ka na. So okay na yun.
Pero ito na tayo ngayon. Mag-focus tayo sa ating kasalukuyan. Amen? The past can teach us, but it must not control us. Tama naman no? Pwedeng makapagturo sa atin yung nakaraan natin, mga kapatid. Pwedeng makapagbigay siya ng mga points para tayo ay magpatuloy. Pero hindi ibig sabihin na magkocontrol yun ng itong kasalukuyan natin. Tama po ba yung mga kapatid? Forgiveness brings freedom. Naniniwala po ba kayo doon? Ito yung maganda rito. No? Kaya mas maganda, mas pinipili natin na magpatawad kaysa magkimkim ng galit o maglimlim ng galit. Kasi nakikreate po talaga to ng alam mo yung puot sa puso. Yan, after nun, sakit ng dadanasin natin, mga kapatid. Kung ito ay ating gagawin. Kaya nga dapat, mga kapatid, maging ugali natin yung mapagpatawad, mapagpasensya, mapagmahal. Lahat. Yung fruit of the Holy Spirit, kailangan lagi nating baon-baon yun, mga kapatid. Pero minsan, sinasabi nila, dahil tao tayo, minsan nalalaglag yung bunga. Siguro, maaari kasi human being pa rin, no? Pero hindi ibig sabihin manatili ka sa ganun. Dapat babalik ka. Babalik ka doon sa linya mo na ikaw ay nakakilala na ng Diyos. Amen po ba? Kasi alam natin, mga kapatid, ay naging isa na tayo kay Kristo. Dapat binago ka na talaga. Naniniwala ako doon. No? Kapag tunay kang nakiisa kay Kristo, binago ka bago kang nilalang. Di ba? Tama ba ako doon? Hindi lang siya actually salvation. Doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. No? Sabi doon, no? Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Tama naman talaga Kasi kapag nakipag-isa ka kay Kristo, dapat bagong nilalang ka na, dapat bago ka na, as in, namumuhay ka na may pag-ibig sa Panginoon, at saka, siyempre, yung kalooban na ng Diyos, ang dinadala natin, ang pinapamuhay natin, mga kapatid. So, yun po, mga kapatid, no? Then, next po is, W po, no? Work with effort. Yan. So, gumawa tayo ng buong sikap. Alright? Paano bang ibig sabihin ito, no? Straining toward what is ahead. Pagsusumikapan mo yung tungo sa hinaharap. Then, yung spiritual growth requires discipline. Kailangan kasi, mga kapatid, may disiplina din kapag gusto mong lumago yung ating spiritual life. Kailangan nating disiplinahin ito. Nang sa ganun ay lumago ito, mga kapatid. Faith is active, not passive. Ang pananampalataya ay dapat maging buhay at kumikilos. Hindi lamang nakatigil. Ayan. Alright? So, kailangan yung pananampalataya dapat natin to, tawag dito, pinapractice natin lagi. Kung naman yung mga bagay na dinadaan natin sa buhay, dapat maging tayo doon. Maging firm tayo na tinatayuan natin yung pananampalataya na yun, mga kapatid. Amen po ba? So dapat stay lang tayo sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. So kailangan natin mag-effort. No? Magbigay ng extra ng lakas para sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. No? Hindi pwede petiks-petiks lang. 2026 na, mga kapatid. No? Pero parang ganun din Last 2 years ago, 2024, 2025 na Tapos ito na naman, 2026 na Parang minsan nagiging routine lang no? Parang gusto natin may gawin tayong bago. Pero ako, isa po ang nakita ko sa ngayon. No? Dahil sa mga previous na experience ko, dapat talaga hindi lang pagdarating ng pagpapalit ng bagong taon, ng year, doon ka lang magsasabi ng mga ganitong bagay. Pero di po Sa akin po, iba Daily po pala, dapat. Daily po talaga dapat may nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Otherwise, hindi ka magkakaroon talaga ng mga bago na sinasabi ng Panginoon Diyos. No? Mamaya, sasabihin natin Isaiah 43 yan, mga kapatid. Then, sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatever your hand finds to do
do it with all your might. For in the realm of the dead where you are going, there is neither working nor planning, nor knowledge, nor wisdom. So ibig sabihin, kapag kasi wala ka ng buhay, hindi mo na kayang gawin yung mga bagay na yun. So, wala ka ng lakas. Wala na, wala ka na sa iyong katawan, mga kapatid. So hanggat tayo nabubuhay, mga kapatid, gawin natin yung part natin. Yung effort na pinapagawa sa atin, gawin natin yan, mga kapatid. Amen po ba? Praise God. The next po is A. Okay? Acknowledge where you are. So dapat minsan tanggapin natin kung nasaan ka ngayon. Tama ba yung word, be content? Parang ganun. No? Minsan kasi pagka minsan masyadong gusto mong ma-achieve kagad yung isang bagay, minsan napakahirap ng ganun. Dapat slow lang. Yung slow down. May nanamnamin mo minsan yung mga bagay-bagay. Praise God. Humility and self-awareness. Kababaang loob at kamalayan sa sarili. Of course, no? Admit we haven't arrived yet. Sabi nga Apostol Pablo, aminin natin na hindi pa talaga, tapos ang mga bagay-bagay. Na alam natin na under proseso pa tayo, mga kapatid. No? Hindi pa tapos eh. Wala pa, nandito pa tayo sa mundo. No? Kailangan nating i-admit yun. Kailangan nating malaman na tayo ay nasa under proseso pa lang. So kailangan nating gawin at matanggap yun, mga kapatid. God works best with honest hearts. Yan. Ang Diyos ay gumagalaw ng higit sa mga pusong tapat. Kasi siyempre kapag alanganin yung yung puso mo, natural, parang hindi ganun kaano ang ating Panginoon Diyos. Di ba nga yung Holy Spirit nagigirib yan. Kasi nga, may mga ginagawa tayo na hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid. So of course, kailangan maging tapat tayo sa ating Panginoon. Kailangan tanggapin natin na tayo ay nasa proseso. Tayo ay patuloy na ginagamit, gumagalaw sa mundong ito, mga kapatid. Proverbs chapter 12, verse 22. The Lord detests lying lips, but they delight in people who are trustworthy. Tama no? Ang Diyos ay kasinungalingang ay kinamumuhian, mga kapatid. Ayaw ng Diyos to, mga kapatid. Pero, ang tao namang tapat ay sobrang nagagalak ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So, yun yung pinakamagandang word doon, no? Na ang Diyos ay talagang ayaw ng nagsisinungaling, yung hindi tapat sa sarili. At syempre, nakikita ng ating Panginoon yan. Pero doon sa taong patuloy na gumagawa ng mabuti at pagiging tapat sa sarili niya, tuwak-tuwa ang Panginoon doon, mga kapatid. Amen? Praise God. Then, letter R po. Ito, maganda rin po ito, mga kapatid. Resolve to move forward. Yan. Okay? Magpasya na magpatuloy sa hinarap. Parang gano'n yan, no? Determination to continue despite challenges. Totoo to, no? Minsan nakakaranas ka ng mga challenges sa buhay. Pagsubok. Maring sakit, maring ano pang dinadanan yan, no? May napakastit din ng boy, girlfriend mo, ganyan, or ano pa. Maring dumaan ka sa mga pagsubok na yan, pero alam natin na ang Diyos ay narito lang sa ating tabi, mga kapatid. Determinasyon na magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Kailangan maintindihan natin yun, mga kapatid, no? Mas piliin natin na tayo ay magpatuloy kaysa manghina. Siyempre, with concern ng ating Panginoon. Siyempre, laging nandun yung Diyos. Lagi tayo magpapasakop sa Panginoon nang sa ganun magawa natin yung mga bagay na sa akala natin mahirap dahil nga ating sarili lang ginagawa natin. Don't quit when it gets hard. Yan, gandang word yan, no? Pag medyo nahihirapan ka, ito madalas to nangyayari sa mga estudyante. Yung pag nag-aaral ka, minsan yung exam, ako naalala ko pag nag-exam ako, ayaw kong nag-exam eh. Kasi nga, parang hirap na hirap ako eh. Hindi ko alam eh, true and false lang naman. Pwede ka naman manghula.
Minsan parang hirap na hirap ako sa ko. Yung pala, di ka nakapag-aral. Di ba? Yun lang yung naging, yun ang ano doon eh. Yung part mo kasi, yung part ng isang estudyante, hindi natin ginagawa. So kaya parang napakahirap yun. Pero ang totoo, dapat nag-aaral tayo. But anyway, yung sinasabi po natin doon, don't quit when it gets hard. So ibig sabihin, kapag may mga sitwasyon tayong mahirap, huwag tayong susuko, mga kapatid. May kanta nun ha. Huwag kang sumuko. Para ba yun? Kaya mo yan. Parang may kanta nun, di ba? O yung mga ano dyan, yung mga tropang 40s. O, sigurado na, alam na this. Oh. Kaya mo yan. Uy, basta. Ay, di pala alam. Sige. Anyway, so naalala ko lang yun kasi huwag ka sumuko, kaya mo yan. Parang yun yung title. Alright, commitment keeps us moving. Yan. Sa pamamagitan ng paninindigan, patuloy tayong sumusulong. Kailangan may paninindigan ka rin, mga kapatid. So, pagsasamahin natin yan. No? Huwag kang susuko at meron kang paninindigan, mga kapatid. So, saan yun? Saan mo gagamitin? Siyempre sa lahat ng mga bagay, mga kapatid. So, even sa pagsubok man yan, huwag kang titigil na manalangin, manampalataya. Ano yun yung application, no? Huwag kang susuko sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Kasi otherwise, kapag sumuko ka, magiging talunan tayo, mga kapatid. So dapat, habang tayo nagpapatuloy, habang tayo lumalalim sa pananampalataya natin, dapat i-practice natin yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala sa Panginoon, na kaya ng ating Panginoon yan, no matter what, mga kapatid. Minsan kahit nasa kalagayan ka na ng kamatayan, sabi mo, Lord, ikaw lang naman ang may hawak ng buhay ko. Wala namang iba. So, kung talagang kinakailangan, well, praise God. Pero pag talagang hindi pa, Lord, pagalingin mo ako sa pangalan mo, Jesus. Nangyari. So, ibig sabihin, the Lord is good talaga, mga kapatid. Psalms chapter 37, verse 5. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. No? Pagkatiwala mo lang sa Diyos yung mga bagay, no? mga gusto natin gawin sa buhay natin, at ang iyong mga plano ay magtatagumpay, mga kapatid. Ako naniniwala po ako doon. Kasi kapag kasi sarili mo lang ang pinasinunod mo, lagi na natin sinasabi to, no? Proverbs 3:5-6, no? Always na yan. No? Pero totoo, mga kapatid, na kapag ka nagtiwala ka pala talaga sa Panginoon, so, lahat ng bagay talaga, no? Talagang kaya ng Panginoon dyan. Kasi sarili lang natin, di natin talaga magagawa yun, mga kapatid. So, praise God. Amen po ba, mga kapatid? May natutunan po ba tayo, mga kapatid? Praise God, no? So, letter D po, no? Dream with hope and pray with confidence. Yan. So dapat pagka nangangarap ka na may pag-asa, of course, samahan mo na ng panalangin at kumpiyansa ka na mangyayari yun, mga kapatid. Dapat ganun. Pag nangangarap ka, dapat sisiguraduhin mong ito ay, of course, kalooban ng Diyos. At siyempre, alam mo na mangyayari yun dahil kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise God. Trusting God for the future. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos sa mga darating na araw. Ayan. Kailangan maniwala tayo dun, mga kapatid. Magtiwala tayo, talagang tawag diyan. Sabihin natin sa sarili natin na walang ibang makakagawan kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen? Praise God. Our hope is not in ourselves, but in God. Alam naman natin, mga kapatid, yung pag-asa ay hindi dapat sa ating sarili yan, kundi sa Panginoon, mga kapatid. Yung pag-asa na magawa ang isang bagay, ay sa Panginoon natin dapat pinagkakatiwala yun. Kasi limitado ang tao, mga kapatid. Limitado yan. Kahit na napakadunong pa niya, napakagaling, napakatalino, no? Pero limitado pa rin, mga kapatid. Yung nakakagawa lang ng milagro sa isang bagay, walang iba kundi ang ating Panginoon. No?
Pero yung pag tumaya ka sa loto, nanalo ka, hindi ko alam kung sino ang, ang nag-grant nun. Tumaya ka sa sweepstake or sa high align. Sa Pilipinas, ganun eh. Diba? Baka may tumataya pa dito ng toto Wala. Ako nalang tumataas. Mga leader to. Ito yung mga tropa dito, mga leader. So wala tumataya. Sorry naman kung nabanggit ko yun. Ayan. Pero, maiba ako. Baka naman baka may sumasabi. Joke lang. So yun, mga kapatid. So ibig ko sabihin, our hope is not in ourselves, but in God. Ang pag-asa hindi dapat sa sarili natin, mga kapatid, kundi sa ating Panginoon. The best is still ahead. Yan. Ang pinakamagandang ang pinakamagandang bagay sa buhay natin ay darating pa yan, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo doon? Sapagkat kasi hindi pa nga tapos ang natin ang journey natin dito sa mundong ito. So maraming mga surprise. Mga surpresang gagawin na Diyos sa buhay natin. Dapat lang tayo ay magpapatuloy sa Panginoon. Otherwise, hindi natin mararanasan yung surpresa na yun. Well, siguro yung mga bagay na mga pagsubok ay para sa akin surprise din ako. Pero yun naman ay para na maging matatag yung aking pananampalataya. Tama ba ako dun? Kasi pag hindi, suko ka na. Diba? Pero hindi, tumatag yung ating pananampalataya doon. So, ganoon din po sa ating lahat. So, ibig sabihin, ang pagtitiwala sa Diyos ay dapat, buo. 100% yan. Walang labis, walang kulang yan. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. No? Siya ay magbibigay ng direction sa atin. Straight. Tamang linya, tamang daan. Hindi po sa dating daan, tamang daan po yan, mga kapatid. So yun lang po, mga kapatid, na alam ko po na itong short na pag-usapan po natin ay ito po ay magrema sa ating mga buhay. No, kailangan lagi tayong naka-look forward tayo, not backward. Ang nakalipas ay nakalipas na, mga kapatid. Ito na tayo ngayon, ito na yun, kasalukuyan na dapat natin gawin ng tuwid at maayos. Pwede natin maging guide ang mga nakaraan, but hindi tayo dapat manatili doon sa nakaraan. Tayo ay pasulong, mga kapatid. Then, sige po, lahat po tayo tumayo habang po tayo, tinatawagan ko po ang ating worship team. So, lahat po tayo tumayo, mga kapatid. Praise God. Sabi po dito, sa conclusion natin, forget what is behind. Huwag nang isipin ang nakaraan. Amen po ba? Hangarin at abutin ang hinaharap. Reach of what is ahead. Move forward in faith, mga kapatid. Magpatuloy ng may pananampalataya. Tayo ay magpatuloy sa Diyos ng may pananampalataya. Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it's springing up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So may mga gagawin ng Diyos. Kaya dapat naka-ready lang tayo, mga kapatid. Forget the past, no? Ito tayo sa mga bagong gagawin ng Diyos. Kahit napakahirap. Pero walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Akala mo lang na medyo mahirap, pero I do believe na ang Diyos ay gagawa ng milagro sa buhay ng bawat isa sa atin. Sige po, sa gabing ito, hayaan lang natin na awitan natin ang Diyos ng talagang mula sa ating mga puso. At maranasan lang natin yung pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, sa iyo ako ay
at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo. Minsan pa, Panginoon. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka. Puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Aking Minsan ba, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, open your mouth and worship the Lord our God. Panginoon, sa'yo ako ay laging Sige po, awitan natin ang Diyos. Hallelujah. papupurihan. Ganun din po sa lahat po na nanonood ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Sige po, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Yesus. ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba. Aking Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Dinadakila ka namin, O Diyos, sa aming mga buhay. Patuloy ka naming pupurihin at paglilingkuran, O Diyos, sapagkat yun naman po ang nais mo po sa bawat isa sa amin, Lord. We believe by faith, Lord God, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi lang magiging mainit kapag dumarating ang mga bagong taon, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na gawin po namin ito daily, Lord God. Maging ito po ay aming lifestyle, Lord God. Lagi kaming masaya sa iyong presensya, Panginoon. Lagi kaming nakakaramdam ng buhay na pag-ibig sa iyo, mula sa iyo, Panginoon. O Lord Jesus, patuloy kaming nananampalataya. Patuloy kaming naniniwala, Panginoon Diyos, na Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Lord God.
In the name of Jesus, Lord God. Yung aming faith, Lord God, ay patuloy mong palakasin, Panginoon. Kami ay lumago sa iyong pong presensya, Lord God. At tunay nga, Panginoon, ang bawat sa amin, Panginoon, pag-initin mo, Panginoon, Lord God. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, Lord. Lord, maraming salamat, O Diyos. Mga sakit at karamdaman sa pangalan mo, Jesus. Lord, ito nga po iyong pawiin, Lord God, sa pangalan mo, Lord God. Ito po hindi maging hadlang sa amin pong paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, Panginoon. Oh, come on, church. Maniwala tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Patuloy kaming nagpapasaliksik sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming naglilikluhod sa iyo, Panginoon. Na patuloy mo kaming samahan sa lahat ng laban, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Alam namin ang mga nangyayari sa kapaligiran, O Diyos. Maraming mga pagsubok, mga suliranin ang nangyayari sa kapaligiran. But again, Lord God, kami patuloy na babalik sa iyo po. Sa iyo lang kami kakapit. Sa iyo lang kami kukuha ng lakas, O Diyos. May mga nangyayari mang sa kapaligiran, ibig sa aming mga mahal sa buhay. But again, Lord God, kayo pa rin ang may control, Lord. Ikaw pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, O Diyos, sapagkat kami ay mayroong Diyos na kagaya mo, Panginoon, na tunay na nagmamahal, nagbibigay sa amin ng pag-asa sa buhay, Lord God. Lord, sa amin po na pag-aralan, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon Diyos, kami po ay mabuhay ng ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Looking forward, not backward, Lord God. Hindi po kami dapat mamuhay ng nakaraan, O Diyos. Hindi po kami dapat na maghimlay-himlay sa mga nakaraan, O Diyos. Yung mga sakit na naranasan namin before, Lord God, ngayon, O Diyos, ay kami tatayo at mananampalataya. At tunay na maniniwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. We believe by faith, Lord God, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kaya mo kaming at tunay nga, Panginoon, na gamitin, O Diyos, mightily sa iyo pong mga pagagawa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinatakila ka ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, sa iyong presensya patuloy namin nararanasan, Panginoon. Lagi lang namin itong maranasan, O Diyos, O God, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Lord, hindi po kami manghinawa sa aming mga ginagawa, O Diyos. Bagkus kami mas mag-init sa iyo, Lord God, sapagkat alam namin, Panginoon, nararamdaman namin na malapit na ang iyong pagbabalik, O Diyos, God. Lord, masaya kami na ito po'y maranasan namin, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon Diyos, God, sa gabing ito, Panginoon. Even yung mga nanonood sa online, Lord God. We believe by faith, Lord God, na sila po yung pagpapalain, Panginoon. Nakikinig ka mga iyong kapatid, hindi ito sinasadya or aksidente. Ito ay para sa iyo, para sa ating lahat. Maniwala ka sa Panginoon, magpatuloy ka, at lumago ka sa pananampalataya, at patuloy mong panghawakan ang salita ng Diyos. At tunay na manampalataya tayo sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Diyos, sa bawat isa sa amin. Patuloy mo lang pagpalain. Even, Lord God, sa aming pong pagkakaloob, Lord God, sa gabing ito, Diyos, patuloy mo lang pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon God. Maranasan namin ang iyong pagpapala, Lord God, sa pamamagitan nito, Lord God. In the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito. Pinupuri ka namin at dinatakila ka ng aming mga buhay, Panginoon. Noon, ngayon at magpakailanman, O Diyos. Ito pong aming dalangin na may tagumpay at pananampalataya, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa ating pong online. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon Diyos. At tayo po muli ay babalik tomorrow para po sa ating 4th tarrying. God bless po sa inyo lahat. At mabuhay po tayong lahat sa 2026. Praise God.